Gandang hapon ho sa inyo lahat. You men in uniform, both in the AFP and the PNP, have done what you're supposed to do. And again, on behalf of the people, I really thank you. Now, hindi naman pwede thank you lang. Binanggit na po sa atin kanina, yung makakulangan nyo, at hindi ko naman mapapangako sa inyo. Ngayon kulang kayo, next week kompleto na kayo. No? Hindi ho biro yung mga kailangan eh. Kailangan tayo bumili ng helicopters. No? Kailangan tayong magdagdag ng watercrafts. No? Puro plural eh. No? So, nangyayari na po yan. Magkakaroon po ang Air Force, o nagkaroon na, na-deliver na po yata yung mga bagong UE. No? Well, bagong dating sa atin. 5 UE. Magkakaroon tayo ng Coast Guard cutter, pwede ng blue water capable by this year. Sa si SND? This year ang pagkaintindi ko dun. Ano? Yung combat pay nyo na itaas na dumarating na ba sa inyo? Hindi dumarating? Talaga hindi dumarating? Yung dagdag. Teka muna, yung combat pay hindi dumarating, mas malala yun. Pwera pa yung dagdag. Pwera yung dagdag, dinideliver. Okay. So, from 240, naging 500 na ngayon. Okay? Teka muna, hindi. Hindi, wag na. Okay na ako. Sabi ng ating Westmincom, yung ATM ba nyo nasa inyo? Tanong lang po sa iniwanan nyo kung naramdaman na doon na dumoble yung combat pay. Pag hindi ho, sulatan nyo ako dahil dapat dumoble na yung combat pay nyo. Okay. Pero step 1 yun. Yung gusto ko lang i-highlight, paano tayo nagkaroon ng pera para doon sa combat pay? May savings eh. Mas maayos yung palakad. Yung savings hindi na ma-magic. Mungkahin ni SND, mungkahin ni Chief of Staff, sir, pwede ba natin dagdagan yung combat pay? Tapos doon ko nalaman na 240 lang pala dati. Sabi ko, sige, tapos pinagdebatehan namin, no? Ano ba pwede dagdag? Tapos yung napagkasunduan, plus 260 para 500. Pero hindi ho dyan nagtatapos yung benepisyo. Ano ba naman yung 500 a month? Meron pa ako i-announce, pero pagpasensya na nyo, no? Mga February 22 ko i-announce. Dahil tinatapos pa lahat ng detalye. Okay? Pero may kaugnayan to sa pamilya nyo, no? Ilan sa inyo ang may sariling bahay para sa pamilya nyo? Pakitaas nga kamay. Sariling bahay nyo, ha? Oh, ang dami nyo pala. Okay. May kaugnayan doon. Baka magulat kayo, tulad nung nagulat ako, na, again, may capability ang gobyerno ngayon, dahil di ba slogan ko nung araw, kung wala kurap, wala mahirap eh. Oh, may pera ang gobyerno. Aayusin niyang housing ng hindi bababa sa 120,000 na sundalo at kapulisan. Okay? Ngayon, baka within, tinataya ko, hindi aabot tayo na October, yung mga unang benepisyaryo makakapasok na din sa mga bahay nila. Pag-aari nyo, house and lot. Okay? Pero, 120,000 pong minimum na bahay at lupa yan. Alam ka naman ho, ngayon, wala kayong bahay, at pagdating na Oktubre, 120,000 new house and lots na nagawa natin. Hindi ho ganun kadali yun. Pero total na, sabi ko na rin sa'yo, minimum 20,000 units this year. Okay? Ngayon, yung mga detalye ho kasi, bunutan eh. No? Sinong unang 20,000? Ang konting swerte po, within 3 to 4 years, maano natin yun, matatapos natin yung kailangan nyo. 70% raw ho kasi ng ating kasunduluan at kapulisan, walang tiyak na tirahan. So ayusin natin. May magre-reklamo, bakit tinuna sila? Kasi kayo may sweldo. Yung iba ho, na walang tirahan, wala rin trabaho. No? So, at palagay nyo, own house and lot, magkano gagastos nyo kada buwan? Hulaan lang nyo. Sabihin ko kung tama kayo. Magkano? Pakilas lang. 10,000? Monthly? Babayaran nyo? Hindi. 3,000. Hindi rin. 30 square meter lot, 21 square meter house, no, hindi kaya abot ng 500 pesos per month. Actually, sabi po sa akin 200 eh. Pero, just in case may nagkamali ng pag-compute, no. Pero ganito yan, no. 30 years to pay. Okay? 200 mag-uumpisa. Pag natapos po yung papunta ka na ng 25 to the 30th year, tataas.
baka between 800 to 1,001. Tatanungin nyo, bakit naman tumataas? Kasi kung nag-umpisa ka corporal, 25 years later, hindi ka pa master sergeant, may problema ka. Tama ho ba? Eh pag yung corporal at saka yung master sergeant, magkaiba yata sweldo nun. At siguro naman, 30 years from now, yung sweldo nyo malaki ng dinagdag. Tama ho ba? So, yung preso ng 2010 o 2011, no? Ang babayaran nyo pagdating ng panahon na yun, 2040, 2035. Okay? So, tapos, sabi ko nga, baka ako gusto ko lumipat doon sa subdivision na yon. Dinevelop na yung lupa. May karsada kayo. May mga facilities, may kuryente, may tubig. Pero yung kuryente, tubig, siyempre, kanya-kanya yan. Yung, meron tayong park. Magandang community, talaga subdivision. Tapos siguro naman, dahil puro sundalo at pulisan nandyan, yan na siguro pinaka-secure na komunidad. Wala siguro akit bahay dyan. Wala siguro problema ng droga kaliwat kanan dyan. Tama ho ba? So, malamang yung unang lupa yata ready nasa Luzon eh. Pero minimum dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. So yung scheme kasi, saan ba mga lupa natin? Gagawin ba natin minsanan 20,000 units? Gagawin ba natin tigpa 500 bawat kampo? O tigwa 1,000? Tinatapos yung mga detaling yon. Pero again, no, meron tayong pondo, gobyerno magpapagawa. Kinakausap ko rin po yung Federation of Chinese Chambers of Commerce dahil pag sila gumawa ko, kunyari classroom, malaki na binababa eh, no, sa presyo. Nung ako binibigyan pa ako ni GMA ng pork barrel, 300 plus thousand yung classroom sa DPWH, 200 plus thousand sa Federation. Eh. Okay. So sila rin nagagawa ng mga bahay. Gusto lang na siguraduhin kung kaya. Ngayon, yung pakiusap ko sa inyo, siyempre kanya-kanya tayong papel dito. Papel nyo, mapangalagaan nyo katahimikan natin. May kapayapaan tayo. Dito pa-landing kami kanina, nakita ko yung mga isla. No? Yung isla na white sand pa. Yung tubig, tawag yata doon, turquoise. May azure blue. Parang iba yung kulay pa. Parang tawag doon, ang liwanag ng tubig. Linaw ng tubig. Sipin nyo kung may turista. Yung turista, bawat isang turista dumarating sa atin, $2,000 ang kinocontribute sa 3 araw na nananatili dito. Ang turista natin last year, 3.5 million. Normally ho, 3 million lang eh. Naka 3.5 na tayo. Meron pa tayong hostage crisis. So, tumahimik tayo lalo. Wala na yung mga nagbabakasyon sa Malaysia, biglang naging bisita natin dito sa Pilitan. Yeah? Taasok yung turista dito. Si turista, may resort na tutuluyan. May restaurant doon. Si restaurant, dadagdagan kailangan ng palengke. Si palengke, pupunta sa magsasaka, sa mangingisda. Oh, di paano tayo hindi lahat tataas sa kakayahan na may magawa pang kailangan, di ba? Yun ang kanya-kanyang party tayo dito. Kumbaga, tayo nakatalaga ngayon, tayo yung sacrifice, no? Tsaga tayong konti dahil talaga malapit na yung nilaga. Okay? Now, marami ko tayong, ako, no? Pero yung pinangunahan ko, gusto kong baguhin talaga yung dinatanan natin lahat. Ano ba, di ba? Yung, kailan nag-umpisa gulo dito? 1970s. No? Papunta na tayong 40 years. Nasa 40 years na pala tayo. Pareho pa rin yung problema. Sawang-sawa na po akong paulit-ulit. Tsaka hindi na tama talaga yung, di ba? Napupunta lahat ng kakayahan natin, pagsusumikap natin, na nagbabakbakan tayo. Marami naman ibang dapat pagtugunan ng pansin. So, paano ba strategy? Di ba, may bago tayong plan. Ang turo ng tatay ko sa akin, ang unang kalayaan na kailangan makamtan, kalayaan sa kagutuman, freedom from hunger. Okay? Pag kumakalam yung tiyan mo, wala ka na inatupag. Yeah? Paano ko ba pakakainin yung pamilya ko? Pag yung walang kakayahan talaga, walang mapuntahan paghahanap buhayan, talagang kapit sa patalim. So yun ang trabaho po natin. Magdagdag ng trabaho. Kaya naman, pag bumiyahe tayo, minimum kong requirement, siguraduhin nyo, meron tayong uuwi. Nagpunta tayo ng Amerika, 2.4 billion ang kinumit na investment, 43,000 jobs. Nagpunta tayo ng Japan, 2.6 billion ang una. 2.8 kasunod na. Tapos meron pa iba silang binabanggit. Kahapon no, dumating sa akin sa Japanese corporation, mag-isa lang. $1 billion investment na naman po. Okay. So, nandyan eh. Okay silang pumunta doon sa lugar na yun dahil may pagkakataon sila magnegosyo, kikita sila, bibigay sa atin yung trabaho, bibigay sa atin yung buwis. Yung trabaho, buwis, yun naman gagamitin natin. Kulang kayo ng karsada, kulang kayo ng rigid hull inflatable boat, kulang kayo ng chopper. Doon natin kukunin yan eh. No? Hindi yung, nung araw, daan-daan yung yuwi natin. Ngayon, dahan-dahan na lang yung yuwi natin. Yeah? Hindi dapat ganun yun. So, ulitin ko, no? Dito, pwede tayong mag-asam-asam na magkanya-kanyahan.
kailangan ako sumikat dyan. Ako naman, turno ko naman ang magpakataba sa kaban ng bayan. Or, pwede natin isipin yung susunod na henerasyon. Yeah? Dito tanim sila aani. Yun ang pagkakataon natin. Pwede natin baguhin yung sitwasyon. Kasi, di ba? Para bang, meron yung 10 outstanding soldiers. Hindi ko makakalimutan talaga yun Ang nakuha yata niya medalya, Gold Cross. Ang problema, 8 beses na siya na-award ng Gold Cross. So, pinagtanong ko ngayon, di ba combat award yun? Oo. At di ba pag may award, exemplary, di ba? Above and beyond the call of duty. Sipin mo yung regular niyan duty, puro above and beyond. No? Hindi naman tama yun. At least yun, nailagay na sa isang training unit muna ngayon. Baka naman talaga maubos na yung kanya swerte. Pero inaambisyon ko talaga, di ba? Lahat tayo masaya dahil meron tayong kinabukasan na nagbibigay sa atin ng pag-asang mas maganda. You know point? Dati hindi nakapag-aral yung magulang. Yung anak nakapag-aral ngayon. Nakapagtapos. Nung natapos, mas maganda trabaho. Yung anak naman dapat mas maganda ang sitwasyon na susundan. At nangyayari na po yan. So, paano natin ginagawa ito? Paano ba yung savings? No? Baka hindi ko pa nabanggit sa inyo. Yung katulad po sa DPWH, pag inisip DPWH, parati sinasabing isa sa pinakakurap, magaling ho yung sekretaryo natin. Yung pag merong karsada, may tabi ng bundok, di ba, may slope. Si slope, guguho yung lupa, sasarado yung kalsada. Kailangan natin slope protection. Ang ginagamit pong teknolohiya nung araw, shotcrete ang tawag. Chicken wire, konkreto. Yung konkreto, hindi sumasabay sa lupa pag yung namamaga, tsaka lumiliit, dahil may expansion contraction, di ba? Pag pinili itong konkretong nawala yung tinututungan niya, nagka-crack. Pag nag-crack, uulitin mo na naman yung konkreto. Magkano ginagastos ng gobyerno taon-taon doon? 3 billion pesos. Okay. Ano gagawin? Ang ginagawa na ni Secretary Singson, yung nyog, yung buko, kinukuha na ng fiber. May nag-develop na professor sa Bicol State University. Tawag niya Coco Coir Technology. So, mat yun. No, parang banig. Si banig, mag-i-induce ng damo na tumubo doon. Si damo ngayon ang tatangan ng lupa. Tapos, eventually, kakaroon ng halaman, eventually puno. So, ano ang pakinabang doon? 3 billion dati gastos, gagawin mo yung parehong trabaho, ngayon 500 million na lang. Ibig sabihin, may 2.5 billion na pwedeng gastusin sa ibang bagay. Yung 2.5 billion, halos pwede na po yun doon sa 10 to 20,000 housing units nyo. Pero dati, dahil itinatapon doon, baka overpriced pa, wala kayong bahay. O ngayon, mas maayos yung palakad, papunta na tayo sa magkakabahay kayo lahat. Pero hindi ko pwedeng ulitin ko lang baka sabihin naman nyo, Oktubre, lahat kami 120 o 140 mil, meron na dapat bahay. Okay. Hindi ko ganun kadali yun. 175,000 ang gastos ng gobyerno bawat bahay. Times 120 to 140,000 units. So, bigyan nyo kami konti oras. Yeah? Baka 3 years, 20 to 40,000 na magawa. Tapos yung problema, 3 to 4 years. Okay? Yun na iiwan ko sa inyo bago ako mag-retire ng 2016. Okay? So, dapat sana nagkaroon tayong dialogue. Pero pasensya na kayo, basang-basa na kayo. Ako naman talaga nadidiligan yung aking forest ditong naiwan. Okay. Hindi ko pinapaayos to dahil gusto ko maalala araw-araw na yung kagubatan natin nakalbo na talaga Okay. So, yung buong pong gobyerno nyo, hindi lang sa inyo, sa lahat ng Pilipino, talagang hinahabol nating iayos sa sistema. Bigyan lahat ng pagkakataon. Hindi ako makakako na gaganda lahat ang buhay nyo. Dahil meron pong masipag Meron pong hindi. Meron pong sasamantalahin yung oportunidad niya. Meron namang isusubo mo na, tatanggihan ka pa. No? Pero lahat may oportunidad. Kailangan pag natapos ako dito sa mundong to, ang ambisyon ko simple-simple. Lilingon ako, tinawag na ako ng Diyos, halika na dito. Paglingon ko, masabi ko, di hamak mas maganda yung iniwanan ko kaysa dinatnan ko. At sa totoo lang yung akala ko mga investor na darating sa atin, baka this year lang umpisa o next year pa. Last year pa lang nandyan 7.3% po inangat ito ikumiya natin. This year baka hindi umabot na 7, dahil yung pandaigdigan magulo talaga pati sa Egypt, alam naman niyo. Egypt, Tunisia, Algeria, Jordan, yung katabi nila doon nagagali yung langis At pag medyo lahat ninenervous sa konti na ba mangyayari sa supply ng langis natin, may epekto sa ekonomiyang buwabawi pa lang. Pero, ang pangako ko naman sa inyo, talagang garantisado, ang layo ng magagawa ng gobyerno nyo ngayon kaysa sa mga gobyerno lumipas.
Okay? Pero makihingi ako talaga, tulungan naman tayo dito. Ah, meron kayong parte, meron akong parte, meron si Dinking parte, meron si General Ferrer na parte, meron si Governor Tan na parte. Gawin natin yung mga parte-parte natin. Nagtulungan tayo, ang layo na mararating natin. So, magandang hapon ulit sa inyo lahat. Sensya na kayo, naligo kayo ng di oras. At maraming salamat.